Kinuha ko lang yung notes ko mga master kasi nga andito yung mga password ng computer. Kasi ano na, it's been 2 weeks na lang nag-start ako sa work sa airport. Then until now nasa ano pa rin ako, computer training, kasi ang dami lang training sa computer. Mga 1 month yung ano, 1 month mo siyang tatapusin. Ang dami, no? It's nasa company United at saka Delta. Yan yung ano, mga computer training, no? After that, UGT na ako sa ground. Kailangan natin ng another income mga master eh. Yeah, mahirap mag-apply dyan mga master kasi it took 1 month mahigit yung pag-apply ko, kasi nga yung background check nila, ang ganda ng passport ko. Yung background check nila is mahigpit, no? May FBI pa sila, may sa United, sa airlines, saka sa airport, no? Matagal mag-apply sila kasi ano siya, federal kasi yung ano niyan, trabasa yung lugar niyan, baga control by federal, kasi nga because of security risk kasi airport, kaya mahigpit sila sa mga aplikante na nag-a-apply. Dapat sinasala talaga nila na walang record. So kahit sa Pilipinas, bina-background check nila yung record ko doon. Yeah. At least mga siguro 1 week lang. Yung iba inaabot ng 3 weeks yung background check nila. Sa akin mga 1 week, and then tinawagan ako na mag-report para for the ID, no? Dito hindi ko pala nasuot para dito sa ID. So kaya ayun, nagpa-ID na, ayun na, kinausap na ako ng manager. Ang pag-apply ko pang in-interview ka din, sabi niya, yeah, pumasa ka sa interview pero antay pa tayo ng mga, ang pinaka-tricky yung mga background check na yan yung mas mahigpit ka sa interview. Ayun, okay naman. Then fingerprint ka dun, no? Magpi-fingerprint. Fingerprint, mahigpit talaga sila. Para ka nag-apply papunta rito ba. Fingerprint, and then yeah, yun na yun. Nag-start na ako. Nag-start ako 30 March 30, no? So ano na ngayon, April. Lupat na pala to. Ano ngayon? Hindi ko na charge. April na ngayon, di ba? So yeah, ito 2 weeks na. The good thing dyan, guys, hinahabol ko yan dyan sa airport mga master, kasi yung benefits, no, yung free flights, yun yung maganda dyan, free flights, and yung mga insurance nila maganda. And then kasi ang mahal ng ticket pa uwi, tamang-tama may biyahe ng United to Philippines, and then next year nagpaplano ng Delta siguro, aprobado na yun, no, na may direct flights na rin sila to Manila, kaya under ako ng United at saka na Delta, kaya pabor yun, libre tayo sakay pa uwi. Babayad ka lang ng tax, I think in a year, yun na yung babayaran mo para travel ka sa benefits. Yung magkanong ticket pa uwi sa atin, balikan, 3,000 mahigit dollar. So laking laking tulong yung na yan, itong yung airport. Kahit part-time, hindi naman ako nag full-time, part-time na in-applyan ko, okay naman eh.
maka-avail ka naman sa benefits. Siguro pag nagustuhan ko siya, baka full time ko siya, no? Kasi until now, meron akong pumipick up rin ako sa hospital, pero hindi na ako, ano, mahirap kasi mag-deal ng mga ugali, mga master, no? Talagang tough talaga ng trabaho. So, okay naman bigayan dito sa airport, so walang problema. Maganda lang dito sa US, mga master, share ko lang kasi mga trabaho basta willing ka lang at saka fit to work ka, tanggap ka kaagad kahit di ka pulido mag-Ingles. Hindi naman na basta as long as na, no, pag interview, sagot mo yung interview, hindi yung iba yung sagot mo sa tanong, parang mahirap. As long as yung mga basic pa. Pero mas maganda pag-aralan talaga yung ano, yung konting grammar, kasi yung sabi nila walang grammar dito. Hindi ka kasi makakonstruct ng sentence or ng conversation kung wala kang grammar, kasi kailangan gagamit ka ng past tense, gagamit kang present tense, gagamit ka ng pronouns. So kung halo-halo mo sa walang grammars, maintindihan nila pero matagal nila mag-gets. Kaya importante rin na matuto tayo nasa YouTube, dyan lang naman ako dati, dyan lang ako nanonood. So hindi naman ako sa English, hindi naman ako fluent, but it's been a year, it's been 5 years pala na, no? Kahit pa paano, nakakasabay-sabay naman, pero hindi talaga yung pulido, nakakasabay-sabay lang sa conversation, and then yun, paunti-unti na-adapt mo yung daily conversation nila. Pag na-adapt mo yun, mas mapagaan yung mo communicate, kasi hindi man kaya sa atin kasi bumibilib kasi based on grammar talaga tayo sa paggamit. Dito kasi parang colloquial na salita para sa atin man, sa Tagalog o sa Bisaya, na ginagamit natin siya for daily conversation. Ganon din sila rito. Kaya pag na-adapt mo yun, pick up mo, parang para sa atin lang din. Ang umano lang naman sa atin, nag-discriminate yung mga kapwa Pilipino natin pag nagkamali tayo ng grammar, pinupuna tayo. Pero hindi ko naman naranasan dito yan. Sipain ko yung mukha nila pag pag nambubuli sila, no? Wala lang karapatan. Kaya mas maganda umiwas kayo sa mga kumpulan ng mga Pilipino pag tama yun. Yung baga makikisalamuha ka lang, pero wag ka masyadong dumikit, kasi pag nalaman nila yung yung sikreto mo or mga yun, wala, ipapahama ka nila. Baga ka lang sa kanila, baga ang tawag dun, pag binabati mo, babati ka lang sa kanila, and then after that wala na engagement pa. Yung ginagawa ko ngayon rito, kasi mahirap na, pahamak na ako nun sa kapwa nagpapakampi ang demonyo, yung pala sinasanla ka na sa kabila. Yun, iwas kayo mga master, mga ganun, focus kayo sa sarili, sa pamilya nyo. Ganda itong airport pag may experience ako na ito. At least natanggap na ako. Matagal ko na rin itong ini-aiming, kasi mahirap mag-apply dito sa amin, maliit lang. International airport siya, no? Although international airport siya, pero ang hirap mag-apply kasi nga bihira lang yung bakante, wala masyadong bakante ba, kaya nagkataon na lumipat sa Guam yung isa ata, nagbakante, nakita ko sa online, in-applyan ko kaagad. Tama-tama naman yung application ko, siguro yung nakita doon na yun. Pero may nauna pa pala sa akin na nag-OJT na, kaya ko pa ba yung oportunidad, papalagpasin ko pa ba yan, kaya grab ko na agad, and then ito na, start. Ang problema lang na ito, pag winter,
Wala akong problema sa summer kasi Pilipinas tayo eh. Pag winter dito, nasa outside ka, kailangan proper gear talaga. Yan o, dito na ako sa airport mga master. Malapit lang naman eh. Yan, nagbabalak ng mga Pilipino punta ng Minot yan. Ito yung Minot International Airport. Maganda siya. No, may Delta nga. May aeroplano ngayon. Delta. Gusto ko matuto yung mga equipment kasi may training yan. One of the requirements kasi kailangan ano ka, may driver's license. Kasi engage ka sa mga ano, heavy equipment. Gusto ko matutunan yan. Then may ano sila, may offer sila na aircraft mechanic pag gusto mo mag-apply, no. Ganda yan eh. 2 weeks na ako ngayon, maganda naman. Hirap lang yung ano, training nila sa computer kasi talaga more on talaga sa parang nag-OJT ka rin sa ground. Kaya ginagawa ng computer para tandaan mo, yun yung maging guidance mo. Kung nasa field ka na, wala mang nag-guide sa'yo, gag-guide ka ng computer na natutunan mo, no? Ganun sila rito. Kaya merong supervisor dito na Pilipino, mabait siya. Siya yung nagano sa akin, nag-guide. Kaya it's a yes eh. Dito tayo sa ano, sa may bakante rito eh. Yeah. Dito na ako sa airport mga master, no? Hindi makita ang runway rito eh. Pero pwede natin ipasilip sa saglit. Diyan yun na, diyan ang runway. Yan, diyan bandaan dito yung building niya. Airport na, alright. Pasok na ako, kailangan natin ID. Kailangan ng ID kasi di ka makapasok doon. Mahigpit sila rito mga master. Dapat display yung ID mo and then ano kasi pag ano ka, suspicious ka, hindi ka na papapasukin. And then yan. Mabait sila, mabait naman sa akin. Wala naman kasi rito kagaya sa atin. Itsura, diskriminasyon sa atin. Alright, dalhin ko yung kape ko. So this is the most important ng kape. Kasi dito nakasalala yung ano natin eh, yung lakas maghapon. Right, update ko kayo pagkatapos ng work. Hindi tayo maka-video sa loob kahit sa computer, bawal, no. Master Kegs out baby. Oh no, out.